Water signs, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais po mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet, ng ating QR's Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay, tignan po natin kung ano ba yung mensahe para sa'yo ngayong araw na ito, water signs. Meron tayo ditong Three of Swords. Meron tayo ditong Knight of Pentacles. Okay, medyo parang hopeless yung nafe-feel ko na energy ninyo dito. Naghahanap ba yung iba sa inyo ng trabaho or mapagkakakitaan? Mga sideline ba? Ganyan po. And yet, yung iba sa inyo, parang lagi kayong bigo. Ayan po, meron akong nakikita dito, hindi kayo nagtatagal sa trabaho. Kasi po, pwedeng tinatawag kayo dito. Yung calling po ninyo, pwedeng nasa spiritual world talaga. Kaya tignan nyo rin po kung bakit ba hindi kayo nagtatagal sa mga trabaho na pinapasok po ninyo. Yung iba sa inyo, nagkakasakit po kayo. Tignan natin, ano pa yung mensahe. Ayan, medyo nagiging hopeless po kayo dito pagdating sa mga trabaho po na hinahanap ninyo. Tas meron ding mga tao na pinapaasa po kayo. Tignan natin ano pa yung mensahe. We have 8 of Pentacles and we have 6 of Swords. Yung iba naman sa inyo is, ayan, sinasabihan kayo dito ni Universe kung kayo nga po ay naghahanap ng trabaho or hindi naman lahat sa inyo ay into spiritual, you're not into spiritual. So, hanap daw po kayo ng trabaho sa malayo. Tsaka, tahimik lang daw po kayo dito. Alam mo yun, tahimik lang kayong kumilos. Huwag nyo nang i-post na naghahanap kayo ng work kasi nai-evil eye. Oo. So, kilos na lang daw po kayo dito ng tahimik, maghanap kayo ng trabaho na tahimik lang po kayo. Tignan natin kung ano pa yung mensahe. We have, ayan, King of Cups and Nine of Swords. Ayan po, merong isang tao dito na parang may sasabihin siya sa'yo ngayong araw na to na hindi ka makatulog. Alam mo yung nakaka-bother yung sinabi niya sa'yo. Mapapaisip ka talaga kung ano ba yung gagawin mo towards dun sa kanyang sinabi. So, may isang tao dito na hindi ka po bibigyan ng peace of mind ngayong araw na to. Nasa sa inyo na lang po yan kung kakausapin nyo ba yung taong yun. Tignan natin pagdating naman sa iyong family. Kamusta naman po yung mensahe? Meron tayong Queen of Cups at mayroon tayo ditong Justice. Okay. So, may nagtuturuan kasi dito. Nagsisisihan ba? Ayan po, 6 of Pentacles. So, pwedeng may naubos pa na pera dito. May binigay ba kayong pera sa family? Or meron bang binenta na property? Tapos, hindi man lang kayo nakatikim nung pera na pinagbentahan. So, parang may nagtuturoan po kasi dito. Yan yung pinapakita. Pero, pwede rin naman na positive yung energy natin na to. Pwede po na, ayan, maghahatian na. Ngayon, parang meron kayong meeting ng family mo. So, parang maghahatian na kayo ng kung hindi naman binenta yung lupa, pwedeng maghahatian na po kayo sa lupa. Ayan. So, pwedeng ipapasukat na yung mga tipong ganyan po. Tignan natin ano pa yung mensahe. Pero yung iba sa inyo, meron ako nafe-feel talaga na may problem kayo dito pagdating sa parang pinagbentahan or ginawa bang collateral yung bahay or yung lupa po ninyo. So, pwedeng yun po yung pag-uusapan. So, pwedeng mag-share kayo dito ng pambayad or pangtubos. Check po natin ano pa yung mensahe pagdating naman po sa iyong mga kaibigan. Tingnan natin. We have Judgment and meron tayo ditong Knight of Cups. Ayan. So, pwede kasi talaga water signs. No? Yung mga kaibigan mo, sila yung mga nagpapaasa sa iyo dito. Natutulungan ka talaga na magkaroon ng trabaho. So, meron nga dito parang nangako pa sa iyo na pwede ka doon sa trabaho niya sa ibang bansa. Yun yung nakikita ko. Actually, parang willing naman yung taong to na tumulong. Kaya lang kasi, pwedeng nagkaroon ng problema and parang hindi niya yun maamin sa'yo. Kaya yung iba tuloy sa inyo ngayon, ayun, baka meron kayong sama ng loob dun sa isang kaibigan na yun. Pero kasi, hindi rin naman talaga niya control. Siguro nga, akala din niya talaga na pwede kang makapasok dun sa trabaho. Pero yun, hindi pala. Kaya lang, parang hindi niya na maamin sa'yo yun. Tingnan natin. Ano pa yung mensahe? Okay, 5 of Swords. I know, you feel talaga na parang binetray ka nung taong to. Tignan natin, ano pa yung mensahe. Yung iba naman sa inyo, pinapaasa pa rin po kayo hanggang ngayon itong kaibigan na ito.
Tignan natin ano pa yung mensahe pagdating naman po sa iyong love life. Sa love life naman, we have 9 of Pentacles. Tapos, meron tayo ditong King of Pentacles. At mayroon tayo ditong 3 of Cups. Ayan. Pinapakita naman dito pagdating po sa inyong relationship ay secure naman po kayo. Security. Nakakaramdam kayo ng security pagdating dito sa inyong relationship. Tapos, kung kayo naman po ay malayo sa person ninyo, tapos lagi lang kayong binibigyan ng kung ano-ano, at hindi pa kayo nagkikita, tignan nyo po kasi pwedeng meron dito involved kayo sa third party. Ayan, pwedeng matuklasan na ninyo, makahanap kayo ng evidence pagdating dito sa ginagawang ito ng person mo. Yan. Yung iba nakakaramdam ng security, yung iba naman po nagdududa kayo. Bakit laging gifts na lang? Bakit, 'di ba? Kung kaya niyang magbigay ng gifts, ba't hindi niya kayang makipagkita? So nagtataka na yung iba sa inyo dito. Tingnan natin ano pa yung mensahe pagdating naman po sa kaperahan. Sa kaperahan, we have 9 of Cups and we have 5 of Pentacles. Ayan. Queen of Swords. Medyo nag-ano kayo, parang nagugulat kayo dito sa gastos. Nagugulat kayo sa mga saan ba napupunta yung pera po ninyo. So meron dito pwedeng nagsusuma kayo ngayon. Ayan, nung una parang naiisip mo, laki-laki pa ng pera mo, hindi ba? So nung nagsuma ka na, nung nagsusulat ka na, nakita mo ito na lang pala yung pwede mong gastusin. So happy pa rin naman yung iba sa inyo, 'di ba? Grateful pa rin kayo kasi meron pang natitira, meron pa kayong pwedeng gastusin. Pero ayun, talagang nagpa-budget na po kayo dito. Nagsusulat na talaga kayo kung ano ba yung mga pwede ninyong gastusin at kung ano na lang ba yung pera po ninyo. Saan ba napunta yung pera ninyo? Nagiging matalino na talaga kayo dito. Hindi na lang talaga happy-happy. Water signs. Tignan natin pagdating naman po sa iyong trabaho. Kamusta naman po ang trabaho ni water signs? Spirit guide para sa mga may trabaho na water signs. We have 6 of Wands. Tapos we have 2 of Swords. Ayan po. So, pwedeng may offer sa'yo dito. Meron yata nagdadalawang isip na kayong magstay pa kayo dito sa job ninyo, sa current job ninyo. Kaya lang, ayan, offeran yung iba sa inyo ng pwedeng ng salary increase. Binigyan kayo ng salary increase. Yung iba naman dito, pwedeng na-promote kayo. So, parang nagbago na naman yung isip ninyo. Paalis na dapat kayo dito. Tapos, ayun, nakaramdam kasi kayo na na-appreciate kayo, na nagkaroon kayo ng awards, ng rewards. So, yun. Nagdadalawang isip na naman yung iba sa inyo dito. We have 10 of Wands. Ayan po. Pero nai-stress na kayo dito kasi sa trabaho. 4 of Pentacles. Pero, yan. Dahil kung may, may pag-angat naman dito ng inyong salary, so parang pwede na, magtsatsaga na po yung iba sa inyo. Kaysa makisama pa ulit kayo ng panibago ba sa ibang mga tao. Yan, may pagtsatsaga naman akong nakikita dito. So sabihin na lang natin, sulit naman yung mga pagod mo dito, water signs pagdating dito sa trabaho, kasi may mapopromote talaga dito. Medyo matagal nyo rin tong hinintay. For some of you, pwedeng pinakamaigsi na 2 years up to 10 years yung iba po sa inyo. So, tignan natin ano pa yung mensahe pagdating naman sa mga may negosyo. Yan, pagdating naman po spirit guide sa mga negosyo na water signs. Meron tayong 4 of Wands. Meron tayo ditong 7 of Pentacles. Okay. At mayroon tayo ditong Knight of Wands. Maganda naman po yung iyong negosyo. Yan naman yung pinapakita dito. Tuloy-tuloy naman po yung kita. Kaya lang pwedeng hindi naman kasi siya isang bugso. Or hindi naman, syempre, hindi naman laging malakas yung benta. Pero dire-diretso pa rin po kayo dito kasi mahal nyo yung inyong trabaho. Yung inyong negosyo. Mahal niyo yung inyong negosyo at saka nakikitaan nyo talaga to ng potential na ito ay isa sa mga magpapaunlad sa inyo, which is true naman talaga. Ayan papunta naman na kayo sa pagiging stable. Yung iba po sa inyo, it's either nakaka 4 years na kayo to 7 years na pagdating dito sa inyong negosyo. Sabi nga kapag naka 10 years ka na pagdating sa iyong negosyo, matatag na po yan. Masasabi mo na matatag yung negosyo mo. Kasi umabot ka sa 10 years. Hindi naman talaga lahat nakakaabot sa ganyang point, 'di ba? Sa ganyang time ng negosyo. Pero kung nakaabot po kayo, ayan, talagang i-embrace nyo na, tuloy-tuloy nyo na to. Tignan natin kasi pwedeng mapamana nyo pa po yan pagdating sa inyong mga
makaapu-apuhan yung iba sa inyo. Tignan natin, blessings po natin, spirit guide. We have a blessing for a fresh start. Ayan, number 34 at blue. Royal blue po yung inyong lucky color today. A blessing for a fresh start. Huwag daw kayong matakot talaga na magsimula. Yan, huwag kayong matakot na sumubok sa mga bagong bagay, sa mga bagong natutuklasan po ninyo. Lalo na kung alam naman ninyo at pinag-aralan po ninyo. I mean, alam ninyo na isa yan sa magpapaunlad po sa inyo. At isa yan sa mga bagay na magiging masaya po kayo. Tignan natin. Hindi ko alam kung merong uwak dyan sa lugar nyo. Madalas ba kayo makakita? Di ba yung iba natatakot sila dyan? Pero totoo, yung mga uwak, swerte yan. Tignan natin. Ano pa yung mensahe? Love on the brain. Dreaming, fantasizing, dreaming, daydreaming, nostalgic. Ayan po. So, yung iba po sa inyo, isipin nyo na talaga yung mga bagay na gusto po ninyo, yung mga bagay na gusto ninyong makamit. Yan po. Umpisahan nyo na yan sa pag-iisip ng mga positive things. And makukuha nyo po yan dito sa reality ninyo. Magiging reality po yung mga iniisip ninyo. Diba? Yung mga fina-fantasize po ninyo. Wala nga pong imposible talaga. So, ayan lang po. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.